Hello, magandang gabi mga ka-Jack. So, marami tayong ginawa kaya hindi ko na naisa-isa yung mga pinagagawa natin. So, anyway, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga ginawa natin na or nagpagawa sa atin. So, halo-halo na, pinagsama-sama ko na lang. So, meron nagpagawa na nag-repack tayo, Toyota Altis, no? Kasi akala niya may tagas yung kanyang transmission. Yung pala, yung velocity boot, no? Nabutas yan at kumalat. Hindi ko na nakuhanan kasi nga pati tayo naggumagawa, no? So anyway, gusto ko lang ipakita sa inyo baka sakali may mga matutunan tayo. And then meron din tayong ginawa na yung never pa. Almost 70,000 na yung or 60,000 ang kilometers nung sasakyan pero never pa pinabuksan yung preno sa likod. Nako, grabe. Napakarumi at may tagas na. So ano pa? Meron pa tayong ginawa yung solenoid. Lagi natin ginagawa yung solenoid na yan. So, meron tayong customer na nagpagawa at nandyan yung video na rin na yung customer natin ay naging satisfied naman. So, meron din tayong ginawa na clock spring. Nagpalit tayo ng clock spring ng BIOS, dual BBTI. Kasi, hindi nawawala yung airbag, no? Sabi niya, ba't ganun, hindi nawawala yung airbag? So, upon tracing, so, tinignan natin kung ano yung dapat, gawin, nakita ko na pag ginuugan natin yung manubela, nilalagay natin sa gilid, nawawala, pero pag nilagay sa gitna, nagkakameron. So, sabi ko, palitan natin ng clock spring, umokay na. So, yun lang, gusto ko lang i-share mga kadyag yung mga gawa natin. Kaya, kung meron kayo mga concern sa sasakyan, tumawag lang kayo o mag-text lang kayo, mag-PM kayo dyan sa ating nandiyan ang ating cellphone number, no? Kontakin nyo lang po tayo, ang Jack of Aldrich Auto Care, the shop that cares for your car. So, yung airbag natin, ayan, tignan natin kung mawala. Ayun, nawala. No? So, nawala. Mamaya, gagalawin ulit natin yan. Ipiitin ulit natin. Off. Tapos, ibabalik natin sa may bandang gitna. On. Tignan natin kung hindi nawala yan. Sige, picturean ko yung sir, yung... Ayun, hindi nawala. So, kita niyo mga kajak, di nawala yung kanyang airbag. So, pag nasa gitna na siya, nasa tamang posisyon, hindi na nawawala. So yung hindi clock, na nagko-contact hindi na po-contact sa may clock spring. So ganyan ang problema niya. Magpapalit tayo ng clock spring. Okay. Okay lang sir, sama ka sa vlog. Okay na po. Ayan. Ayos. Ayos. Dito na kayo. Subok to. Ayan. Yung sasakyan ni sir, walang hatak kanina. Naramdaman na natin na no need na ibaba naman yung transmission at dito kahit salamat ka sa fix and right, no, pagkano nire-refer nila tayo dito. So yan, mismo mga may-ari ang pinagro-road test natin para sila nakakalam na okay na yung sasakyan. Yan, pakiramdaman na kayo. Ayos dito. Ayos, okay. Oops. Left tayo dyan sir. Una, walang arangkada, walang hatak yung sasakyan ni sir. Namamatay pa nung una. Ngayon wala na yan. Naka-aircon, hindi namamatay ang makina. Okay. So, hirap na hirap umusad kanina. No? Kanina inaakyat ko na nga. Baba pa lang nun 1%. Tuloy mo ng konti. Walang hams yan. Ayos na. Ayos na. Sige, pwede na yan. Taas na yan. Wala nang pigil. Wala nang pigil. Ayos. Diretso lang po tayo. Diretso tayo. Good morning mga kajak. Re-repack si Boss Mart ng ating tinatawag na axle or velocity. Ayan. Yung velocity natin, velocity grease, tignan nyo, malabnaw na masyado, parang tubig na. So, kaya need na i-repack yan mga yan. Katagalan, siyempre, umiikot lagi yan, so natutunaw. Kasamang palad, nabutas na yung boot niya, kumalat. Ugasan maigi, gas lang, tapos ibalik sa dati. Tapos lalagyan ng panibagong velocity grease. Ito yan. Ito yung velocity grease natin. Ayan. Ayan. Ayan ang velocity grease. CV joint grease.
So, yung grasa nito iba, hindi siya gaanong kalapot, no. Pero hindi ganito naman kalabnaw. So, gasan maigi, punasan bago ibalik. Kanyang CB. So, tawag dito tri bearing. Pagka wala ng grasa, yung masisira yung bearing. Mabuti nga ito, safe pa, maayos pa. So ibabalik lang din dito. Ganyan lock. Good morning mga kajak. Ito yung sasakyan ng mga kaibigan natin, dinala dito. So ipakita ko sa inyo pag di tayo nagche-check ng mga preno natin. So napakahalaga. Kaya magmula nung nabili itong sasakyan, never pa masyadong napalinis tong preno na to, napapacheck. So ito ang nakita ng isa nating mekaniko upon opening. Yan. Pagka ganito may tagas na po yan. Ayan, may tulo na. Kita niyo yung baka. May tulo na. So hindi pa namang ganun kalala pero kailangan na i-address ito. Delikado. So kanyang brake pad naman, so far maganda pa. Lilinisan lang, ang kapal na ng tubig. So tinanong ko rin sila kung sila malapit sa dagat kasi napansin ko medyo maraming kalawang. So pagka malapit tayo sa dagat, ang advice ko ipa-undercoat natin sa sasakyan natin para tumibay. Kaya pag malapit tayo sa dagat, ito, papakita ko. Kaya ito yung kalawang na yan. So pinaka-advice dito pagka malapit tayo sa dagat, magpa-undercoat tayo para sa ganun tumagal yung mga pangilalim natin. So ito makakapal pa naman, ayos pa naman. Palit lang tayo ng tie rod at saka stub link. Ito, stabilizer link ko. May kaibigan ako mga kajak, ganito. Ito nahugot na to. Twing, gano'n nahulo. Ayan lambot. Pag dumating yung bago natin, hindi ganyan. Ayan. Nahuhugot yan. So delikado yan. So probinsya sila, Bicol, kaya mabilis gumalaw ang pangilalim. Kaya pangilalim ang nasisira pagka taga-probinsya tayo. Yun. So yan, nahirapan din baklasin yung gulong. Yan yung isang sign din. Kaya minsan pagka tinatanong ko agad. Kasi dumidikit yung ating tinatawag na ito itong ating mugs. Ha? Yan. Dumidikit siya dahil nga sa kalawang. Pero tignan yung kondisyon. Bumubula-bula. Ayan. Pag bumubula-bula yan, pag malapit tayo sa dagat, kalawangin ang sasakyan natin. Tignan nyo yung kalawang. Lakarin. Ayan, ginagawa natin. Palit rin tayo ng timing belt. Ayan. So, meron tayong timing tools na nilalagay dyan. At saka timing peg sa ilalim. Ayun. Kita nyo yung kulay itim na yan. Timing peg ang tawag dyan. Para sa crankshaft. Dito naman para sa camshaft. Ayan. So, nilinis na natin mga spark plug. Naglinis na rin tayo ng throttle. Kasama na yan. Libre na natin lahat yan. So, ito yung kabila.